Welcome po again. Kita-kita na naman po tayo at isang mapagpalang araw sa lahat. Ngayon naman po, 'di ba, tumingin kayo sa paligid natin. Halos lahat may gadgets na. Oops! Hindi po lahat yan. Meron na mga tao na hindi gumagamit. Kanyunyus pa nga lang po, merong isang mataas na opisyal hindi nagla-laptop. Nakinig ko lang naman po yan sa TV. Talaga meron naman pong gano'n. Merong ayaw talaga eh. So yun ang tingnan natin. Halina, samahan ako sa pagtuklas bakit meron pang naiiwan sa paggamit ng teknolohiya. Akala natin ngayon nga kahit bata, isang taon pinagano mo ng cartoons, nandun yan. Di ba? Nanonood na, guilty ang mga nanay at saka mga taga-alaga niya. Bibigyan kagad ng cellphone ng ang bata. Para tumigil ng iyak. Teknolohiya yun. Pero base sa istastika po, more or less, ang Pilipinas po ay may 115 million na populasyon. Tayo po ay 115 million na populasyon na. Napakadami nun, iba? Kalat tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po yan ng mga taga Mindanao? Yan sa Visayas at saka buong Luzon. Tayo po ay 115 million na tao. Ngayon, sa statistika po, base sa statistika, yan, yung 115 million na yan, ang gumagamit daw po ng gadget o ng teknolohiya ay 95 million. Hindi lahat. Ibig sabihin, 95 million lang. Di ba? Ayun naman ang iba, dala-dalawa ang gadget. Di ba? Pero bawat isang sa 115 million na tao, 95 million lang ang gumagamit ng teknolohiya o gadget. Nasaan yung 20 million? 115 minus 95 million, 20 million ang hindi gumagamit. Aba, sino yung mga yan? Tara hanapin natin. Meron nga umamin, di ba? Na hindi marunong. Sige, huwag na tayo mag-intriga. Hindi kasama sa atin yun. Sino-sino ba talaga ang taong hindi gumagamit ng computer? Yun ang target natin para naman ma-assistihan natin. Tutulungan natin yung mga ganun. Mahirap namang iiwanan natin yan. Kaya nga ang vlog ko Kaya hindi ako dadaming subscriber dahil ang target ko yung 20 million na may bata pa ron, may matanda na ayaw na, di ba? Na hindi nakakaagapay. Pwede rin naman yung mga gustong maka-obserba ng ng paano ba ng inspiration, yan, pwede yan. So, sino-sino ba yung mga ayaw gumamit at natatakot sa teknolohiya? Parang sinasabi, meron pa bang taong gano'n? Hindi, meron naman talaga. Kasi nga sa statistika, 20 million nga, kasama batang matanda nga. So, sino ba ito unang-una? Ang mga takot na baguhan. Baguhan lang. Halimbawa, yung nasa probinsya, meron din naman sa Maynila. Ayoko yan. Sila yung pinaka-obvious baka mahal-mahal ng cellphone, pag kinalikot ko yan, masira ako pa yan. Yun ang mga katwiran ng mga baguhan. Baka maling boto lang mapindot ko. Yun namang pag matanda naman, sabi, matanda na ako para dyan, hindi ko na kailangan yan. Hindi naman po. Ano talaga nangyari? Kasi yung mga taong to, kulang sa confidence. Hindi sa kakayahan matatalino yan, matatalino. Ayaw lang, nahihina ang loob, walang confidence. So, marami sa kanila, hindi lang talaga naturuan ng maayos. Yun ang medyo kailangan tulungan natin. Turuan natin ng maayos para makinabang din naman kayo nga panayang panood ng YouTube at saka kung ano-anong sinusubaybayan nyo kayo lang ba? Dapat tayo lahat. So, paano natin sila matutulungan? Palakasin natin ang loob. Maliit na success, pakita mo pag nakapagbukas ng YouTube, okay na.
Wala namang mas mangyayari 'pag sinubukan, 'di ba? Do'n sa mga mahihina ang loob, wala naman pong masisira. Hindi naman po porke matanda ka na hindi ka nagagamit. 'Pag matanda ka na nga dapat gumamit ka para hindi ka na makaano, eh. Sige, ang pangalawa, yung mga tao na nadala, umiiwas na, "Ano ko, ayoko na." Ano bang nararamdaman nila? Dati marunong na sila, pero nalito. Ang dami namang kailangang aralin, parang gano'n. Ayoko na ipagpatuloy. Hindi ko na uli alam kung saan magsisimula. At saka mukhang komplikado. Naramdaman ko yan, no? Na, ano, kahit hilig ko, parang mahirap. Nadala. So, ano na nangyari na overwhelm? Ibig sabihin, tinuruan kaagad makipag, mga gumamit ng apps. Huwag muna, pa-YouTube lang. Tsaka pa-text-text lang muna. Tinuro ka agad na gumamit ng apps, di nahirapan. Parang ano, na overwhelm nga. Paano sila matutulungan? Isi-simplify natin. Hindi naman nung, di ba? Ito lang naman ang pipindutin, huwag kang mag-alala. Kaya hindi komplikado. Kung ano lang naman yung gagamitin mo, yun lang kailangan mo. So, paano sila matutulungan nga? Bigyan mo sila ng malinaw na paraan at yun isa sa mission natin. At hindi na yung ang daming choices na ibibigay mo. Simple na kung YouTube lang naman ang kanyang gustong panoorin na titingnan yung mga vlogger na doktor na paano gagaling ang sakit, di isang pindot lang, hindi na yung marami, di ba? Sige, so sino pa yung pangatlo na ano, ang mga mapagduda, doubtful. Oh. Ang ano nararamdaman nila, ay wala ako wala yan. Hindi akong titiwala dyan. Gawarin lang ng tao yan. Hindi yan safe. Oh, baka manakaw ang data ko. At saka ang dami scammer ngayon. Totoo naman. So dami scammer sa online. Ingat po tayo. Ano ba talaga nangyari? Valid naman yung concern nila, pero mas lumalaki ang isip nila dahil natatakot. Paano natin sila matutulungan bumalik? I-acknowledge natin ang risk. Talaga namang may scammer talaga, hindi mawawala yan. Iwasan natin yung scammer, pero ano, turuan natin kung paano magiging safe, ligtas sa paggamit. Meron namang hindi naman lahat na-scam, pero sa karamihan may na-scam. Pero turuan natin paano maiiwasan. Iwas, di ba? Ano pa? Pang-apat, ang nakasanayan na walang gamit, na walang tech, na walang gadget. Wala naman akong gadget, bakit gagastos pa ako dyan? Ang nararamdaman nila, kaya naman nilang matuto, pero sabi nila, hindi nakikita ang silbi. Hindi ko nakikita dyan ng bakit pa? Wala na buhay naman ako nung wala akong gadget, di ba? Bakit ko ba lang magbago? Bakit ko kailangan mag-budget? Ano talaga nangyari? Wala silang motivation. Hindi nila alam kung ano yung mangyayari sa kanila pag gumamit sila ng gadget. Anong kapakinabangan? So, paano matutulungan? Ipakita natin ang totoong benefits. Makakatipid ng oras, iwas hassle, at madaling kumonekta sa pamilya, di ba? Yung benefits lang, yun lang naman at mamomotivate na natin sila. Ikalima, ano ba ang ikalima? Nahihiyang matuto. Maraming ganyan. Ano talaga nangyari? Ano nararamdaman nila? Dapat alam ko yan sa tanda ko ng ito tapos hindi man lang ako marunong gumamit ng apps na yan. Di ba? Hindi man lang ako marunong mag-Facebook. Lahat nag-Facebook. Kunyari marunong na lang ako pero wala namang gadget, hindi nagga-gadget. Paano na lang matutulungan na hindi magmukhang walang alam? Kasi social pressure yun eh. Yung iba gumagamit, ako wala. Di ba? Tulungan natin sila. Paano? I-normalize hindi ang pag hindi alam, okay lang yun. Hindi lang naman ikaw ang walang alam. Normal lang sa buhay ng tao na minsan wala kang alam. Karamihan ng mga tao naman, natuturuan ng maayos.
Kung willing kang maturuan, makakagamit ka rin, may pag-asa yan. So, huwag kang maiyang matuto. Pang-anim, ang mga may masamang karanasan. Yan. Yun nga, isa nga yung na-scam, nawala ng files, gumamit ng apps, pero nagloko-loko, nagpanic. Oy, delikado ang technology. Anong talaga nangyari? Negative experience. Ayaw nang gumamit. Dahil, ano na, parang kasamahan to ng nadala. O so, paano sila matutulungan? Dahan-dahang ibalik ang tiwala. Ipakita ng mas safe. Ipaliwanag kung ano ang nangyari. Huwag kang magpanik. Simple lang yun. Nagkakamali. Tao lang yan, di ba? Tao lang tayo. At itong pangpito, ito naman, yung mga may physical na hamon. Anong nararamdaman nila? Hindi takot. Talaga nahihirapan lang. Kung ikaw ba naman, ang daliri mo matitigas, paano ka makakapag-swipe sa cellphone mo? So, sino yung may paghamon? Physical na paghamon, yung mga malabo ang paningin, hirap gamitin ang kamay ng daliri, yung pandinig, medyo mahina na. Paano natin sila matutulungan? Physically disabled sila. Di, 'di ba? Napapalaki naman ng text sa cellphone. Pwede mong i-zoom. O, di kung malabo ang mata mo, palakihin ng text. O, 'di ba? O kaya may voice command. Hindi nyo ba alam na may voice command? Pag sinabi mong search, magse-search yan, 'di ba? Kung ano yung gusto mo. At saka ang mga telepono ngayon may accessibility features. Dinesign din sila sa mga disabled, 'di ba? So, matutulungan din natin 'yan. So, ang pinaka-huli at pangwalo, yung mga huling sumabay sa teknolohiya, yung mga matatanda, katulad ko. So, ano nararamdaman nila? Hindi lahat ng matatanda ayaw sa technology ba? Yung mga lolo na dyan, di ba, may cellphone din. Hindi naman lahat ayaw sa technology na matatanda. Pero marami ang hindi lumaki kasama nito, lalo na sa probinsya. Ngayon lang ako nakakita niya na ng cellphone, baka napakalaki. Ano pa nakikita diyan? Ba talaga nangyari? Henerasyon nila, hindi kasama sa paglaki nila yon. Ang kasama sa paglaki nila yung ibang teknolohiya. So, kung TV, nung maliit ako, may TV, di ba? So, yun yung mga ganon. So, alam na alam nila manonood ng TV. Kaya matatanda, mahilig manood ng TV. Diba? So, paano sila matutulungan nga? Kailangan din nilang matuto dahil ang mga matatanda, minsan tinatamad natin tulungan, oy, lalo na bibili ng gamot. Ngayon, isang order lang. Di ba? Sa drugstore. I-deliver na sa'yo. Di ba? Isang tawag mo lang ambulansya, dadating ang ambulansya sa'yo. So, kailangan natin ding turuan ng mga matatanda natin para matuto at tayo sa sarili na hindi yung laging asa para mabigyan natin ng dignity na hindi palaasa. So, turuan naman natin at yung iba namang makaramihan sa matatanda, matatalino. So, paano natin sila matututunan? Tiyaga. Alam mo naman ng matanda, siyempre, medyo mabagal ng mag-absorb ng technology. Tiyaga-tiyaga lang. Bagalan natin ang pagtuturo at patience. Patience sa approach natin. So, yan. Yan yung mga mga akala nyo lahat gumagamit na, hindi lahat. So, yan ang mga tutuklasin natin, sisikapin natin maabot yung mga yan. At saka doon sa mga tao na mga gustong umunlad yan at na gamitin ang teknolohiya sa kapakanan nila. Sige, abangan ang susunod ng bilang. Maraming salamat po.